Parang sarap nito. Chicken curry. Nandiyan na yung curry. Sobrang excited ako kasi Malaysian Chinese. Hindi ordinary yun. Kung alam nyo na yun. Tapos pagdating namin yung may-ari nandito, nakita ko from afar. Urig, yun pa lang. Parang, tas nung umorder kami siya ata nagluto. I think siya nagluto. Ito, isa to sa mga dapat orderin daw eh. So, try natin itong wonton hor with prawn. Ang ganda nung wonton hor with prawn. Iba yung noodles niya, oh. Parang dito pa lang siguradong medyo urig yung experience. Tingnan nyo naman yung luto nung prawns nila. Ayan, oh. May 4 na piraso. Mabunti-bunti, hindi overcooked. Yung may-ari mismo ang nagluto. So parang hindi ko alam kung ano yung gravy nila dito. Excited na ako. Naamoy ko merong wok. Okay, makinig mabuti ha. Sa ating mga taga-South, merong bagong makakainan. Kakaiba na naman to. Nandito lang to sa may sukat. Kung papunta ka ng airport, pagkalampas mo ng SM, nasa kaliwa. At kung galing ka naman ng airport, nasa side mo na ito, nasa kanan. Ito yung Oyster Plaza building. Meron na tayong bagong dahilan para pumunta dito sa building na to. Dahil yung mga taga-South, alam naman natin na dito talaga kumakain ng pares. Ito yung 88 restaurant, Malaysian Chinese style yung pagkain dito. At una ko nang in-order yung noodles. Maganda yung noodles eh. Tikman na natin ha. Hinalo ko na rin yung gravy sa kanya. Wow! Yung naamoy namin na sunog ng wok, ang sarap. Sobra. Kung mahilig ka sa lasa ng wok, eh, boom! Walang kasing solid. Nasa noodles pa lang ako, tama yung luto. Ang sarap nito. Unang tikim pa lang nag-exceed na sa expectation ko. Iba to. Paano ko ba explain? Yung na-overpower to rin, gusto ko i-describe yung lasa ng buong dish. Pero yung wok, hey, yung lasang sunog na wok, ang sarap niya. Hindi siya parang lasang lomi lang na regular. Diba? Dahil sa lakas nga ng wok, no? Susundiin ko ibang lasa. May egg siya, parang egg drop soup na yung nangyari sa kanya. Noodles niya, glassy na parang rice noodles to. Wow. Yung tamis ng hipon, sarap. Gusto ko maiyak sa sarap. Grabe to, ang lapit na naman sa bahay namin. Hanapin niyo siya sa Waze. Lalagay ko yung address. Malapit to sa Airport 1. Sa Terminal 1. Yun daw yung mga customers nila. Pero hindi ko mapigilan kainin to. Ito last. Gusto ko lang matry. Kasi yung mga Chinese daw, sabi sa akin, nilalagyan daw ng pinutol-putol na fresh na sili. Gusto ko lang itry. Pero as is, sobrang sarap niya talaga. Wow. Sarap din. Grabe yung sili, ang sarap ng cake. Pero talaga, yung fragrant aroma nitong dish na to, meron pang gulay. Tapos ang sarap din naman nung yung parang egg drop soup niya. Ngayon ko lang ito natikman. Sarap. Grabe. Try natin itong kway chow goreng sambal with prawn. Ang ganda ng noodles, oh. Parang sulit naman yung presyo niya kasi yung una natikman natin, napakasarap. Yun ang description. Ito kakainin ko na to with sambal. Meron siyang sambal talaga na dedicated para sa kanya. Itatry ko na itong with sambal. Parang mayroon pang no? Dilis yung sambal. Try natin, Sarap. Sarap ng noodles. Saka lang, oily tong dish na to. Gusto ko lang tikman yung mismong sambal. Wow! Para palang yun. Sobrang fishy taste. Parang
may almost like mild bagoong flavor yung sambal nila. Walang anghang. Kaya pala nung kinain ko kanina, ang lakas nung parang fishy element. Pero nakakatawa, may wok din to. Pero ito, wok hey, oo. Sambal yung ano nito, game nito. Iba yung flavor. Iba sa nakain ko sa, ano ba, hindi ko naman nakain lahat sa Singapore, sa Malaysia. Pero ito bago sa akin sa Pilipinas ko pa natikman. Napakasarap. Dapat magkasama ka. Nakakabusog kasi maganda rin yung noodles. Napakasarap. Sa dalawang noodles na nakain ko, napakaganda ng luto nga pala ng hipon nila. Parang naka-blanch lang o half-cooked eh. Wow, ang ganda nung pagka-agree nung broccoli. O, tingnan mo. May red dates. Merong scallops daw to. Tapos, ano pa ba ang meron dito? Yan, magandang luto. Interesting. Iba na naman yung itsura niya kaysa doon sa mga na-order natin sa mga regular na favorite natin mga Chinese restaurant. Sobrang iba dito. Matutuwa kayo pag adventurous kayo. Welcome in advance. Tignan natin to. Ang ganda ng luto. Ang sarap ng flavor. Again, di na naman ako familiar sa mga flavors pero ang sarap. Asian yung description ko. Wala siyang mga anis. Siguro, ewan ko lang kung dito nanggagaling sa red dates yung lasa. Hindi. Yung tamis, ang sarap nun. Goju berry. Natin. Ang sarap lang, contrast dun sa savory taste nung broccoli na Tama yung luto. Doon pa lang gabom na. May crunch. Kita nyo naman yung kulay, oh. Vivid green yung... Ibig sabihin, hindi siya overcooked. Ang sarap ng lasa pati nung niya. Parang gravy. Pangatlo ko na natitikman. Tuwan-tawa ako dahil bago yung taste, bago yung flavor sa akin. Okay na okay to. Okay, interesting dito sa fried eggplant with curry. Ang itsura niya para siyang Mojo's, parang nagpunta shakies. Kasi yung breading, kitang-kita niya na. Sa tingin ko, ito nandito na yung curry. Mukha siyang chichirya, ganun ang dating niya. Marami siya. Tapos binigyan kami ng mayo. Siguro parang Japan. Try ko paano yung lasa with mayo. Okay. Regular fried Nahanap ko pa yung curry niya. Masarap siya kainin. May lutong siya sa dulo. Ang gusto ko pang subukan, hot sauce na chili oil nila. Ang bango-bango. Parang totoong sili. Hindi yung dark na kind. Parang sila rin gumawa nito. Parang ganun. Hindi siya sambal, pero ito yung chili oil nila. Ibang-iba rin. Sobrang sarap ng chili oil. Ang lakas ng anghang. Ang lakas ng lasa ng pepper. Pero ito ata yung deal breaker. Chili oil pa lang. Ibang-iba na. Alam mo naman yung lasa nung yung homemade. Sobrang ito yung lasa ng okay to. Parang pwede yung appetizer o kaya kung nagiinuman kayo. Hindi ko lang alam kung may beer dito. Kung nasasarapan naman kayo sa pagnood sa amin, maglalambing naman kami ng pindot ng like dyan. Simpleng bagay pero napakalaking tulong sa channel namin. Eggplant with salted fish. Alam nyo kaya ko to in-order. Doon sa choices ng gulay. Although alam ko na iba na yung mga lasa dito. Parang ito yung pinaka-feeling ko na magugulat ako sa lasa. Pero nagtanong din ako. Sabi, ano ba yung medyo Malaysian talaga? Ito rin yung sinuggest kasi parang sabi ko gusto ko iba yung lasa. Tikman natin. May salted fish. Hindi matapang yung salted fish. Hindi rin mamantika yung mouthfeel. Taga lang Ayun, nakakain ko na yung salted fish. Masarap siya with konting kanin. Kakaiba nga. Tama. Parang gusto ko siya lagyan ng sili. Pwede ka naman mag-request ng sili dito Or kung gusto mo yung sambal, ang sarap ng sambal. Mamaya, pag nag-rice na ako, yun ang gagawin ko. Lalagyan ko yung kanin ko ng sambal. And etong
eggplant na to. Ito, excited ako dito kasi pagkapasok pa lang sinabi, isa to sa mga signature dishes nila. In fact, yun na nakalagay doon sa menu. Pork bone to. Iniisip ko kalasa kaya ito ng bakot eh. Pero ang bango-bango nung dumating na naman dito eh. Tignan ko sabaw muna ah. Tapos pinakuluan daw to ng sobrang tagal. Oras. Alam niyo naman, gano'n naman basic sa mga buto-buto yan. Tikman natin ah. Sarap ng lasa nung taba. Hindi taba, yung porky taste niya. As in. Di ko lang alam kung nilagyan pa to ng pampa-extra, nilagyan pa kaya to ng nor. Kasi ang lakas yung lasa ng pork taste. Ang sarap. Yun lang. Solid talaga nito. Pangkanin to. Tikman natin ah. Lagyan natin sa sabaw. Tapos mamaya, try natin pag may sambal o kaya yung chili. Chili nila. Ito muna. Para nilaga. Sa totoo lang. Pero, ang rich ng broth, gaboom. Ang sarap nun. Lagyan natin ng chili oil ah. Kasi event nga dito yung chili oil, may iba to sigurado. Ang sarap. Dahil sa chili oil, para akong lumipad sa ibang bansa. Sa totoo lang, pag natikman nyo, kayo na makakapagsabi. Ang sarap nun. Bagay na bagay nga. Subukan ko with ano ah. Hindi ko alam eh. Hindi ako nagtanong kung bagay with sambal. Tingnan lang natin. Nakakaaliw. Kahit ito pa lang, pumunta ka dito. Orderin mo to with rice. Sobrang solid na. Pero yung okay talaga nung unang kinain namin. As in, huwag niyo imimiss yun. Ang sarap. Sobrang bagay. Katanong ko mamaya kung ginagawa talaga yun. Or kayo kung alam nyo, with sambal, itong pork bone soup na to. Napakasarap, grabe. Hindi ko alam kung ako lang yun ha, pero isa pa. Inisahan ko pa dahil sa sobrang sarap. Gaboom na gaboom. Okay, pagkatapos siya mag-like, ayos ba? Try natin. Ito yung sa akin, pinakakaibang drink dito. Chin Chow Milk. Siguro ito daw yung, sabi parang may grass jelly. Though meron din ditong milk na may corn na. So, try ko to ah. Try ko. Okay. Parang black jelly na may gata. Or gatas. Teka lang ah. Pero yun nga, dinurog-durog yung black jelly. Hindi yung buo-buo. Creamy black jelly. Yun siya. Okay din. Iba na naman. So, nagtanong na ako kung paano talaga ini-enjoy itong pork bone soup. Sabi ko, nilalagyan ba talaga itong sambal? Sabi, hindi daw. Although na-enjoy ko ah. Ngayon, para maikwento ko sa inyo ng tama, ang ginagawa, yung chili oil, yung parang typical Chinese restaurant, nalagyan nyo ng toyo at saka kalamansi. Na-try ko na kanina, gusto ko na ikwento sa inyo kung gaano kasarap siya. Ang lambot nitong, tsaka ito palang sabaw nito. Kaya pala ubod ng lasa. Di ba sabi ko parang, hindi ko alam kung nilagyan pa to ng nor. Yung pala, yung pagpapakulo nito, may chicken bones pa. At saka may nokus. Ano yung nokus? Yung squid, dried squid na nilagay sa pagpapakulo ng sabaw. Kaya ang lasa niya eh. Hindi lang siya, may lalim yung lasa niya, hindi lang siya pork eh. Although malakas yung lasa ng pork. Subukan natin ito. Ito na yung calamansi chili toyo. Ang sarap. Ngayon, masarap siya na straight up ano lang, walang sausawan. Kasi napakasarap talaga nung sabaw niya. At masarap din na may sausawan. Kayo na bahala. Yung nasi limak nila, dahil Malaysian, kailangan umorder nun. Pero curry yung nasi limak. So pag nakita nyo, hindi siya malutong, malambot na siya. Tapos may extra curry na agad on the side. Kahit pa may drizzle na ng curry yung kanin mo. So ayan, meron ng curry dito eh. Gawin natin. Sige, lagyan ko na ng dilis to, mani. May itlog, syempre basic, at saka yung ito pipino. Lagyan ko na rin yung kanin ko ng sambal. Yan na. Basic. Alam nyo, mura to 220 tong order na to. Tapos, malaki yung chicken
So, habang malaki na yung chicken, pumunta na kayo dito. Hindi, siguro naman yan talaga yung ano niya. Tikman natin. Ito, nandito na lahat. May sambal to, dilis, mani. Sarap. Iba to kasi malakas yung anise flavor nito. Ako gusto ko yan, ha. Susubukan ko baka nasa kanin, baka nasa curry. Ang lakas ng flavor, kaya agad ako. Ang sarap eh. Nandun. Kung chicken lang, kasi kanina kinain ko magkakasama. Malasa to. Pag hindi mo gusto yung star anise, huwag mo to orderin. Kailan ko may gusto star anise, sa'yo to. Ang sarap ng manok, ang lambot ng balat, ang lambot ng karne. Pag yung chicken lang, wala siyang strong curry taste. Totoo lang. Sinasuggest lang, wala rin siyang strong anise flavor. Baka nasa sabaw siya. Pag nilagay mo sa kanin, sobrang sarap. At saka, dahil hinalo ko na yung sambal sa kanin kanina, ang sarap ng sambal nila. Yun lang ang masasabi ko. Ang sarap buhos sa kanin, grabe yung flavor. Ito, wala na tong chicken. Kainin ko lang yung mani at saka yung dilis. Oh. At saka ito, pipino. Sarap. Eh, kung magdagdag tayo ng curry sabaw, lagay natin sa chicken, ano? Grabe yung lasa eh. Sarap eh. Yan, no? Tapos, gusto kong lagyan ng ano nila. Ito yung homemade. Ito talaga yung game changer, sinasabi ko sa inyo. Yung homemade chili, ano nila, sauce. Ibang klase yan, ano? Tapos konting sambal. Yan na, lagyan natin. Huwag na natin gawing konti. Yung chili sauce kasi nila, homemade, kaya lasang sariwang sili. May ibang appeal yun, may bangong iba. Ang sarap pala pag meron ito. Lalong sumarap. Kulang pala yung experience ko kanina nung walang ng signature na lasa nila. Napakasarap pag hinahalo na dito. Kompletong-kompleto. Kaya masarap talaga sa nasi lemak eh. Lutong, may itlog, may pepino. Kung gusto mo nang maging bright ulit, maging fresh. Tapos ito naman, in-expect ko talaga prito. Pero nung nakita ko nga sa menu, okay, ganito pala yung version. Kaya pinagbigyan ko. Sa utak ko parang baka mabitin ako, pero hindi. Ang sarap din pala nung ganitong kind ng nasi lemak. Wala akong, hindi, sa akin parang medyo ayos lang yung fritters kanina na gulay, yung parang may curry. Gitna lang, kasi sa lahat parang medyo, puro ganun yung reactions ko. So, hindi ko na-try, na sinabi nila i-try ko daw. Pagbalik ko na siguro, yung meron sila dito, Camto with tendons. Kasi ang secret nila dito, yung preparation sa sabaw pa lang, nandun na yung killer na, yung sikreto nandun na. Kaya sabi, parang ano daw yun parang lasang Malaysia daw talaga o parang baksure ba yung sinabi niya sa akin, hindi ko maalala. Pero event daw yun, yung Camto and Tendons, Beef Mami. Yung isa pang hindi namin na-order na best seller nila sa restaurant nila sa Malaysia ay yung fried chicken breast with nestum. Ang dami daw nilang nabebenta dun sa Malaysia. Next time, yun ang babalikan ko at saka yung stir sliced pork with shrimp paste. Paano original recipe rin daw nila to. Para lang makumpleto, umorder na rin kami ng isda para kumpleto talaga yung experience sa Tikiman. Okay, ito na yung sinasabi ko na fish na in-order namin, di namin natiis. Kahit Indonesian siya, asam pompano. Sa picture, akala ko talaga ulo lang. Nagulat ako na isang buong pompano yung dumating. Pero mura to kung ganun kasi 550 siya. Tikman natin. Indonesian daw to. Ang kwento, chef pa na yung kapatid ng may-ari. Nakakwentuhan ko na eh. Siguro, ito yung specialty daw nung kapatid niya. Kinuha niya, ginawa niya dito sa Pilipinas. Kaya akong hilig ko sa pompano eh. Kaya napa-order din kami. O tayo ng okra. Ba, ano pa ba ang kailangan natin kunin? At kung ano-ano. Ito, iuwi na lang natin yung sobra dito. Gusto ko lang talaga siya ma-experience. So, tingnan niyo yung luto ng pompano. Ayun. Okay. Malambot. Lagyan natin ng curry. Lagyan natin ito to. Bango. Naamoy ko yun. Tikman natin to Lagyan ko na ng okra. Siguro sa iba, kung lang, kinakamay siguro. Nakikita ko kumakain ng curry, nakakamay.
Para nakakagana eh, no? Pero tikman natin to. Asam curry pampano. Basta talaga iba yung curry. Hindi curry Pilipino, yung dilaw lang. Gustong gusto ko. Kaya napaum agad ako dito. Ang sarap. Pampano, sobrang lambot na isda. Sobrang sarap. Konti ang tinik. Saan ka pa, di ba? Tapos masarap na curry. Ang dami nito. Ito talagang good for share kung 5 kayo, 6 kayo. Kasi pangkanin yung sabaw nito. Yung sabaw pa lang nito, ang sarap na yun. Ang sarap ng lasa eh. Ang dami pa. Uy! Ang pinya. Oh, sarap. Ang daming lasa pa na nito. Kaya pala, di ba, sarap ng sabaw eh. Meron pa siyang tomato ah. Ano pa ba? May gulat to. Masarap na masarap sa kanin yung sauce nito. Sinasabi ko na. Yan oh. Napakasarap sa kanin. Kung umorder ka nito, sabayan mo na ng mga prito dito, katulad ng mga fried chicken. Yun na yun. Ito, pahabol na lang to. Buti na lang kasi, sabi nung nagsaserve sa amin, favorite nila. Favorite daw nila tong, kasi lahat daw natikman na nila dito. Ito daw yung isa sa pinakamasarap. Ang laki nung tiger prawn. Nagulat ako. Tapos, may binigyan tayo ng chicken, kitchen access. Sinilip ko nung pagluto eh. Kasi, hindi ko alam kung nilibre ako na may-ari dito. Pero sabi niya, I'll cook for you. Ito ba siya, dami ko in-order eh. Sabi, tinanong niya kung kaya ko pa ba kumain. Sabi ko, kaya ko. Pero ito, 920 to. Kung babayaran ko, okay lang din. Kasi, ang laki ng prawn. Tapos, ang bango-bango ng curry. Simple lang naman. Half-cook yung, prawns. Sabay, finish dun sa clay pot. At saka, parang pinrito yung curry. Nakita ko sa isang wok. Tikman natin to. Sabi, sauce pa lang eh, ulam na. Yan ang gawin natin. Curry muna tayo. Tsaka okra, mahilig sila sa okra, no? Curry okra nga muna. Hop! Yun, dahil nakaslice na yung likod ng prawn, yan, ang sarap niya talupan. Puti na naman, katulad nung yung unang ko kinain, ang ganda nung maputi pa yung prawns eh. Oh. Tikman natin to. Sarap siya sa kanin. Ang sarap ng prawns. Sobra. Ang sarap nito. Ngayon, dapat mahilig ka sa curry. Kasi magkasunod yung kinain ko eh. Yung kinain kong curry kanina, yung asam curry. Ang sarap eh. Meron siyang kakaibang piliti ng asim in between, baka nga dahil dun sa pinya at saka dun sa kamatis. Iba rin to, iba rin yung kiliti ng curry nito. Ito naman yung parang mag-garlic ng konti. Pero hindi matapang, hindi siya red curry na Singapore. Sarap to. Sa laki pa lang nung tiger prawns, at sa sarap nung curry. Sulit to. Very special yung lasa nito. Tinanong ko yung mga best sellers, yung mga feeling ko nasa Malaysia ako. Towards the end, sinabi masarap to. Kaya in-order namin. Ang pinili ko naman talaga yung asam na pampano. Kahit ano dito, pero kung grupuhan kayo, yung asam, talagang sa tingin ko sulit eh. Kasi sabaw pa lang niya sa kanin at saka yung, syempre mas marami yung pampano. Yung ratio niyan, di ba? Mas marami mapapakain to. Pero kung lasa lang, pwede nyo subukan lahat din yung tinikman ko. Kung wild yung appetite nyo. Pero overall, sobrang gaboom dito. Punta na. Mr. Frances Chuck, napakabait ni siya yung owner na magkikwento. You're cooking, you got it from your grandma, right? Yes, yes sir. What are the dishes that you got from your grandma? The one, pork pata. Pork pata. Pork pata, pork bone. The one with the secret, Yes. you boil in a secret recipe. Yes sir. The same paste is also my own recipe. Last time I knew. Do you use coconut milk while cooking, in cooking that? No. No.
just the shrimp paste. like Yes, the shrimp paste. bagoong. Yeah, Oh. shrimp paste, bagoong, yes. Oh, What kasi- we call it here, bagoong. Yeah, bagoong. This one, no shrimp paste. Our shrimp paste is from China. Yeah. This one also more than 10 years. You used to own a restaurant in Malaysia na Yes, yung sa ilalim, dun yung restaurant niya. But what are your 3 top favorites here? Me. Oh, yeah. Of course, sabaw. pata. Sabaw, dapata, Yes. and what else? Star anise. Ang kwento niya dun sa star anise, traditionally sa China daw, dog meat ang gamit. Kaya inadapt niya pang Pilipino, pork na ang ginamit niya. Chicken breast The with chicken nestum. breast. That one also my own recipe. I saw that in the kitchen. Yeah. Very famous here. Fried, so pag pumunta kayo dito, tanungin ko lang si sir, pero ako iba in order kasi gusto ko matry yung Chinese Malaysian experience. So, siya iba yung favorites niya. Pero everything here is well done. Iba yung flavors at saka very authentic. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ma'am. Oh, may bago na naman tayong alam ha. Sa Oyster Plaza, hindi na lang yung parisan ang pupuntahan natin. Pwede na rin tong Malaysian Chinese restaurant na to. 88 Restaurant.